Naging produktibo ang buong linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kung ano-ano ang kanyang mga naging aktibidad, alamin sa ulat ni Kenneth Pasyente. Nagsimula ang linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pakikibahagi niya sa Iisang Nasyon, Iisang Aksyon, tapusin ang Online Sexual Abuse and Exploitation of Children Ngayon Summit 2024. Kung saan binigyang diin ng punong ehekutibo na gagawin ng kanyang administrasyon ng lahat para tundukan ang pang-aabuso sa mga bata lalo na sa online. Iba't ibang programa at aksyon na rin anya ang inilatag para matugunan ang problemang ito sa bansa. Pinangunahan din ng Pangulo ang Partido Federal ng Pilipinas General Assembly and National Convention kung saan hinimok niya ang mga kasapi at miyembro ng PFP na magkaisa para isulong ang katiwasayan at kaayusan ng darating na midterm elections. Martes, tinanggap ng Pangulo ang Public Financial Management Reforms Roadmap 2024 to 2028 mula sa DBM. Magsisilbi itong blueprint ng pamahalaan para sa tama, maayos at transparent na paggamit ng public funds para sa ikauunlad ng bansa. Nanguna rin ang Pangulo sa isang sectoral meeting kasama ang DOH kaugnay sa immunization o pagbabakuna lalo na sa mga bata. Dito binigyang diin niya ang mahalagang papel ng private media gayon din ng social media lalo na sa information dissemination sa pagtulak ng pamahalaan sa National Immunization Program. Magiliw ding tinanggap ng Pangulo si Masumi Kakinoki, President at CEO ng Japanese Global Trading Company na Marubeni Corporation. Kinilala ng Pangulo ang presensya ng korporasyon na malaking tulong anya sa development ng bansa. Miyerkules, binigyang pagkilala ng Pangulo ang natatanging mga kawani ng gobyerno sa pamamagitan ng 2024 Search for Outstanding Government Workers ng Civil Service Commission. Pinuri ng Pangulo ang mga awardee sa kanilang husay bilang public servant, kasabay ang paghimok sa mga ito na maging tapat sa kani-kanilang mandato at maging tapat sa taong bayan. Huwebes, bumiyahe ng Palawan ng Pangulo para pangunahan ang pamamahagi ng titulo ng lupa sa mga agrarian reform beneficiaries. Nasa 1,270 ARB ang nakatanggap ng nasa 1,287 na titulo ng lupa. May kabuuan ito na 2,926.78 na ektarya ng lupa. Pinangunahan din ng punong ehekutibo ang ceremonial turnover ng Farm to Market Road na may kabuuang halaga na mahigit 44 million pesos. Dumiretso rin ang presidente sa Pasig, Iloilo para sa pamamahagi naman ng may kabuuang 2,588 e-titles at CLOA sa mga benepisyaryo na may kabuuang lawak na 2,643.52 ektarya ng lupa. Pinangunahan naman ng punong ehekutibo ang distribusyon ng 51 patient transport vehicles mula sa PCSO para sa mga lokal na pamahalaan sa Western Visayas. Binigyang diin ng Pangulo na hakbang ito ng pamahalaan para sa mabilis na aksyon sa pangangailangan ng atensyong medikal ng publiko. Binigyang diin naman ng Pangulo ang press freedom at kahalagahan ng tapat na pamamahayag sa pagdalo niya sa ika-50 taong anibersaryo ng Publishers Association of the Philippines Incorporated. Kinilala din niya rito ang mga mamamahayag na nasawi dahil sa pagganap sa tungkulin. Hinimok niya ang alagad ng media na manatiling mapagmatsyag at ihayag ang katotohanan sa publiko. Mas pinagtibay naman ng Pangulo at ni Indonesian President-elect Prabowo Subianto ang kooperasyon ng dalawang bansa sa pagbisita nito sa Malacanang. Makakaasa raw ang Pilipinas na sa ilalim ng liderato niya bilang bagong uupong leader ng Indonesia ay mas mapagyayabong pa ang iba't ibang aspeto para sa ikauunlad ng dalawang bansa. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.